Okay, magandang araw mga bata. Ako nga pala si Jonathan C. Bartolay ng BSED Filipino 2C. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa pag-aaral ng dula. Okay, so ano nga ba ang pag-aaral ng dula? Okay, so sabi dito, ang pag-aaral ng dula ay ito. Ang dula ay isang akdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal sa pamamagitan ng pananalita, kilos, at galaw ng kaispan ng may akda. Ito rin ay isang uri ng panitikang ang pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan. Sinasabing ito ay paglalarawan ng madudulang bahaging buhay. Okay, so taglay rin ito ang katangiang umiiral sa buhay ng tao gaya ng pagkakaroon ng mga suliranin o mga pagsubok na kanyang pinagtatagumpayan o kinasasawian. Okay, so ayon kay Aristotle, ito ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinapakita nito ang realidad ng buhay ng tao, gayon din ang kanyang iniisip, ikinikilos at isinasaad. Okay, so mga bata, mayroon pong tatlong anyo ng dula. Okay, so ano-ano nga ba ito? Sabay-sabay nating alamin. Ang una ay ang iisahing yugtong dula o dula-dulaan. Okay, pag sinabi nating dula-dulaan, ito ay binubuo lamang ng isang yugto o maikling dula. Ang pangalawa naman ay dadalawahing yugtong dula. So, mabilis lang itong tandaan. Pag sinabing dadalawahing yugto ng dula, binubuo ito ng katamtamang haba ng dula. Hindi gaanong maikli at hindi gaanong kahaba. At karaniwang dadalawahing yugto lamang. Okay, so tumungo naman tayo sa pangatlong yugto ng dula, ang tatatluhing dula. Okay, pag sinabi namang tatatluhing yugto ng dula, ito ay binubuo ng mahahabang dula at mayroong itong tatlong yugto. Siyempre, kasi tatatluhing yugto ng dula. Okay, so ang dula ay may tatlong bahagi. Ano-ano ito? Una, meron itong yugto. Pangalawa, tanghal. Pangatlo ay ang tagpo. Okay, pag sinabi nating yugto, ito ay bahaging ito ay pinanghahati sa dula. Inilalahad ang pagmukhang tabing upang magkaroon ng panahong makapagpahinga. Ang mga nagsisiganap, gayon din ang manonood. Okay, so yugto-yugto siya. May unang yugto at may ikalawang yugto. Okay, so sa pangalawa naman, pag sinabing tanghal, ito, ang bahagi naman ito ay pinanghahati sa yugto ng kinakailangan magbago ngayon ng tanghalan. Okay, so uulitin ko. Ang pag sinabing tanghal, ang bahaging ito ay pinanghahati sa yugto kung kinakailangan magbago ng ayos ang tanghalan. So, ito ay paraan upang mas mapaganda ang pagtatanghal. Okay, samantala naman pag sinabing tagpo, ito naman ay paglalabas-masok sa tanghalan ng mga tauhang gumaganap sa dula. Kumbaga, sa Ingles ay okay, so segment by segment or scene by scene. Okay. So, tumungo naman tayo sa mga uri ng dula. Okay, may iba't ibang uri ng dula, mga bata. Okay, una, ang trahedya. Pangalawa, ang komedya. Pangatlo, melodrama. Pang-apat, parsa, sainete. At ang pang-anim ay komedya. Okay, so unahin natin ang trahedya. So ano nga bang uri ng dula ang trahedya? Sa dulang ito ay mahigpit na tunggalian. Mapupusok ang matauhan na ginagamitan ng masisidhing damdamin. Kasi nga,
trahedya. Okay, so ito rin ay nagwawakas ng pagkasawi o pagkamatay ng mga pangunahing tauhan. Okay, so isang halimbawa na rito ay ang Titanic ni Jack at Rose. Okay, masaya ba sila? Siyempre hindi, kasi namatay, hindi sila nagtagpo at malungkot ang pangyayari doon. Okay, so pangalawa ay ang komedya. Ang uring ito ay nagtatapos ng masaya sapagkat ang mga tauhan ay nagkakasundo. Ang wakas ay kasiyasiyang sa mga manonood. Kasi nga, pag komedya, of course, it is a comedy. Okay, so next, ang pangatlo, ang naman ay melodrama. Ang dula ay nagwawakas na sa kasiyasiya sa mabuting tauhan, bagamat ang uring ito ay malungkot, may malulungkot na sangkap. Kung minsay labis na ang pananalita at damdamin sa uring ito. Okay, so tumungin naman tayo sa pang-apat na uri ng dula. Okay, ito ay ang parsa. Pag sinabing parsa, ang layunin naman ng dulang ito ay magpatawa sa pamamagitan ng kawili-wiling pangyayari at mga pananalitang lubhang katawa-tawa. Okay, so parang hindi ito nalalayo sa komedya. Okay, so panglima, ang sainete. Ang pinakapaksa ng uring ito ay mga karaniwang ugali, katulad ng parsa. Ang dulang ito ay may layuning magpatawa rin. Okay, so parang magkakatulad sila, ngunit iba-iba ang kanilang tema. Okay, so tragicomedia. Okay, so kung magkahalo na ang katatawanan at kasawian, gaya ng mga dula ni Shakespeare, na lagi may mga tauhang katawa-tawa tulad ng payaso para magsilbing tagapagpatawa, subalit sa huli ay nagiging malungkot na dahil sa nasawi o namatay ang bida ng mga ito. Okay, so kung ang pagluluto mga bata ay may sangkap, meron ding sangkap ang dula. Okay, ito ay ang simula, gitna, at wakas. Okay, so simulan natin sa simula. Okay, so ang simula ay may tatlong part o bahagi. Ito ay ang tagpuan. Okay, tagpuan ulit at sulyap sa suliranin. Okay. Okay, so una pala, tagpuan, tauhan, at sulyap sa suliranin. Okay, so una, panahon at buok. Pag sinabi natin tagpuan, ito ay panahon. Dito mo makikita ang panahon, ang buok, kung saan naganap ang pangyayaring isinasaad sa dula. Pag sinabi namang tauhan, ito ay ang kumikilos o nagbibigay buhay sa dula. Sa tauhan, umiikot ang pangyayari. Ang mga tauhan ay bumibigkas ng dialogo na nagpapadamasa sa dula. Okay, sulyap sa suliranin. Bawat dula ay may suliranin. Walang dulang, walang suliranin. Kasi, kung natatandaan nyo kanina, nabanggit ko na ang dula ay makatotohanang pangyayari. Kaya naman, sa sulyap na suliranin, bawat dula ay may suliranin. Mawawala ng saysay ang dula kung wala itong suliranin. Maaring mabatid ito sa simula o kalagitnaan ng dula na nagsasadya sa mga pangyayari. Maaring magkaroon ng higit na isang suliranin sa isang dula. Hindi lang isa, kundi mas higit pa sa isa. Okay, so gitna naman tayo. Saglit lang ang kasiglahan. Pangalawa, tunggalian at kasukdulan ang pangatlo. Okay, so simulan natin sa saglit na kasiglahan. Saglit
na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning mararanasan. Okay, dito ito sa gitna natin masasaksihan o masusubaybayan. Okay, so tunggalian. Ang tunggalian ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan laban sa kanyang paligid, at tauhan laban sa kanyang sarili. Maaaring magkaroon ng higit sa isa pa o patong-patong na tunggalian sa isang dula. Okay, so makatotohanan talaga ang dula. Okay, kasukdulan, climax sa Ingles. Dito nasusubok ang katatagan ng tauhan sa sangkap na ito ng dula, tunay na pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin, o kaya'y sa pinakakasukdulan ang tunggalian. Okay, so ngayon tumungo naman tayo sa wakas. Okay, so pag sinabi natin wakas, ito ay may dalawang bahagi. Ito ay ang kakalasan, at kalutasan. Okay, pag sinabi natin kakalasan, ito ay ang unti-unting pagtukay sa kalutasan ng mga suliranin at pag-ayos sa mga tunggalian. Of course, kasi magwawakas na ang kwento, dito na natin masasaksihan ang pangyayaring lulutasin na nila ang suliranin na kanilang hinaharap. Okay, so kalutasan. Sa sangkap na ito ay nalulutas, nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. Ngunit, maaari ring magpakilala ang panibagong mga suliranin at tunggalian sa panig ng mga manonood. Okay, so ang dula ay may elemento. Okay, so ito ay ang script o nakasulat sa dula, gumaganap na aktor, tanghalan, taga-dirihe o direktor, at ang huli ay ang manonood. Okay, so simulan natin sa script o nakasulat na dula. Ito ay pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay is na nasa alang-alang sa dula ay naaayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Of course. Kasi saan ka kukuha ng kwento ng isang dula kung walang script? Okay, so gumaganap o aktor. Ang mga aktor ay gumaganap ay nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Sila ang pinapanood na tauhan sa dula. Okay, so tanghalan. Anumang puok na pinapasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Kahit na CR pa ito ay tanghalan pa rin, basta doon itinanghala ang isang dula. Okay, so tanghalan ang tawag sa kalsadang pinagtatanghalan ng isang dula. Tanghalan ang silid na pinagtatanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Okay, so tumungo naman tayo ngayon sa direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nag-interpret sa script mula sa pagpasya ng itsura ng tagpuan, ng mga damit ng tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbibigkas ng tauhan ay dumidepende sa direktor. Kaya nga may direktor kasi sila ang nagdadirect o nagbibigay ng direksyon sa mga tauhan at sa crew. Okay, so the last one is manonood. Hindi maituturing na dula ang isang binasang pagtatanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. Hindi ito maituturing na dula sapagkat ang layunin ng dulay maitanghal. Kapag sinabing maitanghal, dapat mayroong makasaksi o makanood. So,
Yan po ang lahat ng bahagi ng isang dula. Okay, so naway may natutunan kayo sa ating pag-aaral sa dula. Okay, so muli, ako ulit si Jonathan C. Bartolay ng BSed Filipino 2C at dyan po nagtatapos ang aking pagtatalakay.